Mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Nako po, posible hong mahaharap po sa patong-patong na kaso po, mga kabida. Ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos pagkatapos po ng kanya hong termino, mga kabida, bilang presidente po ng Pilipinas. Dahil ho dito sa kanya hong ginawa, mga kabida, kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kung saan po ay hinayaan po niya itong dalhin doon po sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ano po, mga kabida? Okay? Ito, babasahin ko lang po. Ito pong naging pahayag po, mga kabida, ni dating Supreme Court Associate Justice Noel Tiham, Okay? Pinost po ito ni Miss MJ Kiambao Reyes. Ano po? Ito. SC Justice Noel G. Tiham, retired. Unsolicited advice to PBBM. After publicly proclaiming that the ICC has no jurisdiction over the Philippines and its citizens, PBBM reneged on this statement and forcibly brought FPRRD to The Hague in blatant violation of the Constitution. Kahit sinabi na po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida, na wala hong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas at sa mga mamamayan nito, ang ginawa po niya, mga kabida, dinala pa rin. Hinuli si Pangulong Duterte at pwersahan itong dinala doon po sa The Hague, Netherlands. Ano po, mga kabida? Okay? Eto. Abdicating Philippine sovereignty is a violation of public trust, rendering PBBM liable for impeachment during his term. Pero malabo po ito, mga kabida, kasi po yung Kongreso po sa kanya po, mga kabida. So imposible pong meron pong magsampa po ng impeachment complaint, Pero kung meron man po, imposible ho na ito po ay gugulong po, mga kabida. In the event na bumaba na po siya sa pwesto, mga kabida, FPBBM may be held liable for civil and criminal liability for the extraordinary rendition, meaning state-sponsored abduction, detention, and interrogation to a foreign country of FPRRD. Okay, so posible hong maharap po sa kasong sibil at saka kriminal, ito hong si Pangulong Marcos. Kung sakali hong siya po ay bumaba na po sa pwesto po, mga kabida, dahil ho sa kanya hong ginawa po kay FPRRD, okay? Yung tinatawag po ni Justice Tiham po, mga kabida, na extraordinary rendition. Isang state-sponsored na kidnapping, abduction. Okay? Yung kanya hong detention, interrogation, okay? At yung pagdala ho sa kanya, mga kabida, doon po sa foreign land. Okay? Foreign court. Ito pong International Criminal Court sa The Hague, Netherlands po, mga kabida. Eto. Even if the ICC proceeds to assume jurisdiction over FPRRD, that will not erase, exculpate, or mitigate the culpability of guilty parties who caused and assisted in the extraordinary rendition of FPRRD. Although ito hong issue po ng jurisdiction po, hanggang ngayon po, nakaapila po, mga kabida, sa appeals chamber po ng International Criminal Court, matapos pong ibinasura po ito, mga kabida, ng ICC Chamber 1, hindi pa po tapos. Pero granting po, for the sake of discussion po, mga kabida, meron pong jurisdiction ito pong ICC over FPRRD, Hindi ibig sabihin po, mga kabida, na mawawala ito hong culpability, ito hong liability po, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at yung mga tao na sangkot po sa pwersahan pong pagdala ho kay dating Pangulong Duterte, doon po sa The Hague, Netherlands, mga kabida. The ICC is an international court. It is not a country. It is a creation of a treaty. It is not above the national sovereignty of the Philippines. It cannot derogate
diminish, devalue, depreciate culpable violations of the Philippine Constitution and violation of Philippine laws. It cannot supplant or abrogate decisions of the Philippine Supreme Court. The ICC cannot order the arrest of Filipino citizens without judicial process or permission approval from the Philippine courts. The ICC is not a super court allowed to disregard international law and the national sovereignty of nations. Even if FPRRD dies in The Hague, kung mamamatay ito kung si Pangulong Duterte po sa The Hague, Netherlands, mga kabida, that will not erase the civil and criminal liabilities of parties responsible for the extraordinary rendition of FPRRD. Crimes have consequences. So, if PBBM knows what's good for him, his administration, and our country, he should exert all legal and extra-legal efforts to repatriate FPRRD back to the country. Convince your foreign masters manipulating you and our country down into the precipice. Your political party of ousting any Duterte from the 2020 election was foolish, ludicrous, and harebrained. It's not worth risking it to cause the country's further instability. Your pursued legacy is doomed to fail. If you have an ounce of patriotism left in you, do the right thing. Ayan. So maganda po yung sinabi po ni dating Supreme Court Associate Justice Noel Tiham, mga kabida, kung saan po ay initali po niya, mga kabida, yung possibility po na masasampahan po ng patong-patong na kaso ito kung si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos dahil ho sa kanya hong ginawa po, mga kabida, kung saan po ay puresahan pong dinala po ito kung si Pangulong Duterte po, mga kabida, doon po sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ang tawag po niya dito extraordinary rendition, isang state-sponsored abduction, okay, detention, and illegal interrogation po, mga kabida, okay, ay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, diba? Actually, matagal na po itong sinasabi po ng kampo po ng mga Duterte po, mga kabida, na yung ginawa po ay dating Pangulong Duterte ay isang uri po ng extraordinary rendition. At yun yung kanila hong argument po, mga kabida, doon po sa International Criminal Court. Subalit hindi po ito pinakinggan, mga kabida. Yung issue po ng jurisdiction po, question na po nila doon po sa ICC po, mga kabida, sa ICC Chamber 1, Subalit hindi po sila nagtagumpay. Pero until now, nakaapila pa po ito sa Appeals Chamber po, mga kabida, po. Pero kahit na po, sasabihin po, mga kabida, ng ICC na meron po silang jurisdiction dito, kahit na po nagdeklara na po ang Pilipinas way back 2019 na hindi na po tayo miyembro po ng ICC po, mga kabida, okay? Pero sabi po ni Associate Justice Tiham, retired, na hindi po mawawala yung civil and criminal liabilities po, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sakali hong bumaba na po ito sa pwesto po, mga kabida. Yung issue po ng impeachment laban ho sa kanya, malabo po yun, as of now. Kasi hanggang ngayon, hawak pa rin niya yung both houses, Ito pong House of Representatives na siya yung mag-i-initiate po, mga kabida, sa impeachment complaint, at ito pong Senado, na siyang magta-try po, mga kabida, sa impeachment complaint na inihain po sa House of Representatives po, Okay? Ang tanging hope na lang po dito, pag-asa po, mga kabida, na managot ito kung si Pangulong Marcos daw, okay, sa kanya kung ginawang krimen, kasi krimen, makukonsiderang krimen daw yun Sabi po ni Justice Tiham po, mga kabida, kapag wala na po sa pwesto ito kung si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, Okay? So, yun po.
Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito? Ano? Kailangan bang managot ito kung si PBBM sa ginawa po niya kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Mga kabida, ano? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.